Stationary na shear line patuloy pa rin na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Bicol Region sa Camarines Norte. Ilang bahagi pa rin ng extreme ng Luzon magiging mas makulap pero mas lumalamig na ang temperatura na umaabot na sa Metro Manila. Pero Eastern Visayas at Mindanao makakaranas pa rin ng mga moderate and heavy rain showers. Soon pa rin ang extension ng regulated na surface trough. Redeveloping na intertropical convergence zone, inaasahan muli. At sa latest ENSO projections probability, lumabas na. Magkakalani niya ba? Alamin. At sa latest climatological forecast, na posibleng may mabuong bagyo sa third week hanggang sa huling linggo ng December, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome pumalik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, December 11, 2024. Ang oras nating Boss Mike Memaga ay alas 10:23 na ng umaga. Maulan at very overcast and gloomy po ang umiiral ngayon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng South Luzon. Dahil pa rin sa patuloy na stationary na posisyon ng ating shear line dahil patuloy pa rin ang banggaan ng ating amihan o northeast monsoon at ng easterlies. At dahil dyan, mas bumaba po ang pwesto ng shear line dito sa may bandang bahagi ng Camarines Norte at extended dyan sa may bandang dagat Pasifiko. Ang resulta niyan, napakagloomy po ang umiiral ngayon sa bahagi ng Luzon, kasama na ang Central Luzon, Extreme Northern Luzon, maging ng Metro Manila. Kaya mula pa kagabi, nakakaranas tayo mga ilang patak-patak ng mga pag-ulan o drizzle rains at ilang mga moderate and heavy rain showers naman pagdating sa may bahagi ng silangang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon at Bicol Region. Siyempre sa bahagi naman ng Mindanao ay patuloy pa rin na nakakaranas din ng mga moderate heavy rain showers dahil naman sa cluster at redeveloping na naman na intertropical convergence zone. Base sa ating Doppler radar imagery courtesy o Pag-asa, makikitang mga moderate and heavy rain showers pa rin ang umiiral sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, kabilang na ang Camarines Norte. Yan, kitang-kita po, umaabot ng mahigit sa 20 to 30 mm ang velocity o yung accumulated na water vapor base na rin sa wavelength ng nasasagap ng Doppler radar. Sakop na inuulan ang bahagi ng Pulilo Islands at ilang bahagi ng Camarines Norte hanggang Camarines Sur at dito naman sa bahagi ng Quezon Province hanggang dyan sa may bandang Aurora Region hanggang bandang Isabela area. And then the rest naman ng Lodo Luzon hanggang Kanluran, magiging mas maulap-at po tayo dahil kasabay ng accumulated pa rin o yung daloy ng northeast monsoon dito sa bahagi ng buong Lodo Luzon at yung easterlies naman na nag-accumulate naman dito sa shear line, bunsod pa rin ng lamig at init ng dalawang ito. So patuloy pa rin tayo nakakaranas ng tatlong weather systems na ito na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pag-ilat at pagkulog. Kasabay na ang ilang moderate and heavy showers sa ating binanggit dito sa ibang silangang bahagi nga po ng southeastern Luzon at eastern Luzon, kabilang na ang bahagi po ng eastern Visayas at Mindanao. So tatalakayin natin isa-isahin yan. So kasama na rin ang bahagi ng Palawan, inuulan din sila dan, mga ilang moderate and heavy showers. Dahil sa transversing ng accumulated water vapor. At sa redeveloping na naman ng ITCC sa may bandang Mindanao na umi-extend bandang Palawan area. So naglalaro po yung accumulated water vapor, yung trough system, kaya madalas magiging maulan po na parang taghabagat season ang nararanasan ngayon natin, lalo na sa silangang bahagi nga po o climate core ng bansa na parati nating pinapaliwanag. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at posted cloudy pa rin din sa amin sa Caloocan. So makikita po sa West Ridge Park sa amin ay napaka-gloomy ng aming paligid at mga ilang light rain showers o drizzle lamang ang nararanasan namin dahil nga po napakataas ng saturation at mataas ang ating outside humidity na umaabot na ng halos 82% outside humidity. Kaya malamig ang ating temperatura ngayon na umaabot lamang ng 25 to 27 degrees Celsius ang kasalukuyang temperatura dito sa amin sa Caloocan at makikita ninyo sa akin live dynamic ng aking weather station sa Caloocan. Tama natin ang amihan
mula pa kagabi. Sa last temperature na tala na weather station, kaninang 4:01 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.6 degrees Celsius. So, lumalabas sa halos pinakamababa na ito sa amin sa Caloocan na naitala. 23.6 degrees Celsius. So, pababa na ng pababa talaga ang naitatalang lowest temperature. Kaya lang ay pinakamababang naitala sa amin sa Caloocan ng weather station ko since January 18, 2024 po. Mabot ang pinaka-lowest of 22.2 degrees Celsius last January 18, 2024. So, ngayon, kagabi actually, kaninang madaling araw, by 4:01 AM ay pinakamababa na naitala sa amin ngayong December na nasa 23.6 degrees Celsius. Kahapon, nasa 28.7 degrees Celsius lang po ang pinakamataas namin na outside temperature. So, very comfortable ito na temperatura sa amin. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:38 PM. Meaning, wala tayong magiging komento sa ating heat index dahil napakababa at comfortable ng heat index sa amin na nasa 33.9 degrees Celsius lamang na heat index. So, very comfortable yan. Hindi ramdam ang heat index. Pero kitatabi natin sa peak streams in past 24 hours, ang Zamboanga Peninsula naman na nakapagtala ng maalinsangan at mainit na air temperature na umabot ng 35.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, almost stationary at 17.2 degrees Celsius pa rin ang pinaka-lowest na temperature sa bansa. Pero sa Atok Benguet daw ay mas bumaba na ito. Kung hindi nagkakamali, around 13 degrees Celsius na. To 13 o to 14 degrees Celsius na ang pinakamababang temperatura sa Atok Benguet. Sa Inulan naman, ang Alabat ay nakaranas sila ng almost torrential rain showers. Umabot ng total of 286 mm ang naging total rainfall sa kanila. So, naasahan na pagbaha pa rin ang umiiral sa kanila mula pong nakaraang 3 araw pa. Kaya hanggang ngayon, nag-suspend pa rin ng ilang klase sa ilang bahagi ng Camarines Norte. Correct me if I'm wrong, may mga nag-suspend pa rin. At dito naman sa kung saan pumutok ang Bulkang Kanlaon, nung nakarang araw ay nag-suspend pa rin sila ng klase dahil nga po sa resulta ng lahar sa kanilang mga lugar. So may mga ilang bayan yata dyan sa may bandang Negros Region o Negros Occidental, if I'm not mistaken, nag-suspend po sila ng mga klase dahil sa resulta ng lahar o yung abot na nag-cover sa malawakang area dahil nga po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Anyway, wala kami inulan dito sa Caloocan, pero ngayong araw ay nasa 9 mm ang naging total rainfall namin. Ito ay mula pa kagabi, mga bandang magtutulog ata ito o bandang bago maghating gabi. At nagkaroon hanggang kaninang madaling araw. So, nagkaroon kami ng total of 9 mm lamang na light drizzle rains. Outside humidity, well, 82%, napakataas ang saturation concentration. So, medyo mahirap magpatuyo ng sinampay nito mga folks. So kung maaari, kung kailangan ninyo ng matuyong damit agad, magpa-dryer muna kayo mga folks dahil medyo mahirap pagpatuyo dito sa Caloocan o ilang bahagi ng Metro Manila dahil mababa ang ating outside temperature tapos napakataas ng ating outside humidity. 1,010 hectopascals and steady since last hour ang ating barometric pressure. Ibig sabihin lamang ramdam natin ang presensya ng amihan. Nasa moderate quality ang ating air quality index base sa aking ACI sensor sa Caloocan. Nasa 51 index po ito. At nasa 12.50 micrograms per cubic meter ang particulate matter 2.5. So magmas po sa mga sensitibong mga baga dahil po sa hindi masyado nakaka-disperse ng maayos yung air pollution natin dahil nga po sa maulap ang ating himpapuwin. So nagkakaroon ng thermal inversion. Sa ating high tide and low tide status, pa-minimum low pa lamang po tayo. May 1 hour and 24 minutes po to minimum low. So silipin natin kung aabot pa sa mahigit 1.25 meters ang taas ng alon. Well, ina-expect na natin yan mga folks na tataas po ang alon pa rin, lalo na sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang eastern part ng bansa. Base sa ating significant height ay umaabot pa rin sa 2.5 meters ang taas ng alon. So, delikado pong pumalaot pa rin sa buong silangang bahagi ng ating bansa. Sa Northern Luzon naman, sa may bandang Kalintang channels pa rin,
ay delikado pa rin pumalaot dahil po sa umiilal pa rin o tuloy-tuloy na daloy ng northeast monsoon at ng easterly sa may silangan. So malakas pong hangin, mataas ang gale warning pa rin dyan. At kasabay na mataas na swelling ng alon, kaya umaabot ng 1.25 to 2.5 meters po. So bukas ba ay ganun pa rin ba ang alon natin? Well, base sa ating significant wave height, hanggang bukas na ng December 12 ay mananatiling mataas ang alon. So within 48 to 55 hours ay mukhang tataas pa o mananatiling mataas ang alon po sa silangang bahagi ng ating bansa. Dahil nga po sa malakas na ng easterly trade wind kasabay pa ng ating amihan o northeast monsoon naman sa Hilaga. Kaya mataas ang swelling yung tulak niya sa karagatan na nagbubunsod po ng malalakas na pag-alon. So sa mga maliliit na mangingisda ay medyo bad news po ito. Masama man sa loob natin pero mas maganda na po yung unahin natin yung kaligtasan, yung safety. Kesa naman pipilitin natin na pumalaot dahil walang kinikita, kung buhay naman ang magiging kapalit dulot ng biglaang pagtaob ng inyong bangka dahil sa matinding alon. So, mas delikado naman po yun. So, mas kawawa naman po yung maiiwan nating mahal sa buhay kung pipilitin natin para lang sa ikabubuhay natin kung may isang buhay naman ang mawawala. So, mas maganda na po muna ang safety na lamang. Ganun po talaga, maalon po talaga mga folks sa buong silangang bahagi ng bansa. Kitang-kita naman po dito, hindi naman po pwedeng ipagbaliwala natin yan. Lalo na't malawak ang karagatan po yan. Konting lakas lang ng alon na at least 1.25 meters, kaya pong magpataob yan ng maliliit na bangka. Kasabay pa ng malakas na bugso ng hangin dahil po sa gale warning na nakataas. Dito lang sa may mandang lookan ng bansa natin, sa may kanluran, medyo kalmado ang karagatan dito. Kung saan nasasala na yung lakas ng hangin sa may silangan. Pagdating sa may bandang kanluran kasi hindi na masyado kalakasan, kaya hindi masyado malikot ang karagatan dyan. Doon lang siguro kayo pwedeng pumalaot. Pero sa may buong silangan ng karagatan, kung saan nakatapat sa dagat Pasipiko, delikado po talaga at kitang-kita naman natin yung data. Maabot sa hanggang 2.5 meters pa rin yung alon. So napakadelikado pa rin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:11 AM at inasang lulubog ito mamaya at 5:27 PM. At ang ating waxing gibbous na po at 77% illuminated. Mamayang hapon pa ito magmo-moonrise at 1:49 PM at kinabukasan pa ng madaling araw na 2:39 AM naman ito lulubog. So mamayang hapon pa ninyo masisilayan yung buwan. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, patuloy pa rin na magiging maulap ang ating pakuin, very gloomy and overcast, at napaka-haze po ng ating paligid hanggang bukas na yan ng Huwebes. Pero chance ng pag-ulan, 100% when very high concentration po o yung high saturated po kasi ang ating paligid. Kaya mataas po ang water moisture sa paligid natin. Kaya mataas ang chance ng pag-ulan. Bukas ng Huwebes, nasa around 40 to 42% naman ang chance na ulan dito sa amin sa Caloocan. Kung pumasok man yan, ay maaaring hindi dito mismo sa amin, maaaring sa ibang panig ng Metro Manila. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 27 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 29 to 26 degrees Celsius. So sa ating short-term weather forecast, halos buong linggo natin hanggang this coming weekend at maaaring umextend pa ito hanggang sa susunod na linggo o weekdays ay mananatiling very partially cloudy tayo at overcast. So mukhang madalas magiging may mga pag-ulan tayo, mga kalat-kat na pag-ulan. Ayan base dito dahil napaka-high saturation po yung ating paligid dahil na rin sa shear line na pamumuo nito o tuloy-tuloy na pamumuo. At tuloy-tuloy po yung magiging gloomy natin ang mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan hanggang sa susunod na linggo ayon sa ating short-term weather forecast. So, napaka-importante ngayon ng payong, lalo na sa katimugang bahagi o sa buong silangang bahagi ng bansa na madalas uulanin kumpara sa amin dito sa may bandang Kanluranan. So, diretso pa tayo agad sa ating satellite imagery. Makikita po ang buong bahagi ng Luzon. Gaya pa rin kahapon ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may pag-kidlat at pag-ulog. Very saturated po kasi ang ating paligid. Kasama na ang buong bahagi na ng Cagayan, kasama na ang Apayao, Mapa Ilocos Norte man yan, Kalinga, Mountain Province, pababa na yun ng Nueva Vizcaya hanggang bandang Central Luzon, at sa kanluran naman bandang Zambales, kasama na ang bahagi ng Pangasinan,
ay mga ilang light to moderate showers ang madalas na iiral sa inyo dyan. Kasama na ang sentro ng Tarlac, Nueva Ecija, Gapan, pababa ng Angeles, Pampanga at Bulacan. Mga ilang light to moderate showers ang medyo iiral dyan sa inyo. So kung gagamitin natin ng ABN para sa wavelength ng mga moderate heavy rain showers, base sa kulay, yan, i-reload natin para mas makita natin kung alin yung areas ang makakaranas ng moderate heavy rain showers. Base sa ating natural color, ay ang bahagi ng bandang Bulacan hanggang sa may bandang Silangan ng Rizal, hanggang dyan sa may bandang Quezon Province na, hanggang Infanta, at moderate to heavy rain showers naman mula bandang Infanta, kasama na ang bahagi ng Polillo Island, at ilang bahagi pa rin dito sa may bahagi ng Mauban, Quezon, hanggang Atimunan. Mga ilang light to moderate and some heavy rain showers pa rin ang medyo iiral sa bahagi ng buong Aurora region, hanggang sa may bandang boundary ng Kasiguran Aurora. Mula sa bahagi ng Metro Manila, most of gloomy tayo at makakaasa pa rin tayo ng mga ilang light to moderate showers. Ayan, kitang-kita po. Maaring bumuhos yan sa may bandang Montalban, then pagpasok dun sa may bandang Quezon City, medyo drizzle na lamang siguro. Kaya pagdating sa amin sa Caloocan, medyo hindi na nagpapangabot. Madalas hanggang Quezon City, nakakaranas madalas sa mga pag-ulan. So dahil pakanluran po kasi ang daloy ng trough nito, along sea line po yan ha. Ayan, along sea line po yan. Saan ba yung sea line natin? Ayun, mababa. Yung pinaka-boundary ng sea line natin, nandyan po. And the rest, northeast monsoon po yan. Yan. Hangi-amihan po yan nandyan sa buong itaas. So, makikita natin, malamig po ang temperatura sa halos buong Northern Luzon hanggang dito sa bahagi nga po ng Benguet. Kaya malalamig na ang temperatura dyan. Makakaranas ka lang ng mga ilang light drizzle rain showers na madalas. At mula Metro Manila, pababa na yan ng Santa Rosa, Laguna at hanggang Batangas, katulad din sa Metro Manila, magiging overcast and very gloomy rin tayo at makakaranas ng mga ilang light drizzle rains and some moderate showers. Kaya sa Calabarzon ay ganun din, magiging gloomy rin tayo, so mas maulap ang ating hipapuwid at mga ilang light to drizzle rains ang mga iiral. At mula dito nga po sa binanggit natin sa bandang Mauban hanggang Atimonan, mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers ang medyo iiral sa kanila dyan. Papasok na yan ang bandang Bicol region, especially ang buong Camarines Norte. Malamang nagsuspende pa rin sila ng klase sa ilang bahagi ng Camarines Norte, din nakakaranas pa rin kayo ng mga tuloy-tuloy na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Dayat, Camarines Norte, Sipokot hanggang bandang Naga. Kaya lang between Naga hanggang Iriga, the rest ng Bicol region ay magiging maulap, mga ilang light drizzle rains to moderate lamang ang madalas na iiral na medyo pahinto-hinto po yan. So the rest ng Camarines Sur hanggang dito na yan sa dulo ng Sorsogon na makakaranas pa rin ng mga ilang light to moderate o light drizzle rains to moderate ang medyo iiral. Katamtama naman ang medyo umiral ngayon sa may bandang Catanduanes. Pero yung mga isolated case of rain showers, mga light to moderate, ay patuloy pa rin ninyong mararanasan dyan ha. Ganon pa rin ang mangyayari sa bahagi pa rin ng Mimaropa, kalat-kalat pa rin ang pag-ulan, mga ilang light to moderate showers pa rin at ilang cluster na heavy rain showers ang umiiral dito sa bahagi ng San Vicente, hanggang Dumaran at El Nido. So ingat po sa posibleng malakas pa rin na pag-ulan at magdala po ng payong kasama na ang buong Puerto Princesa, pababa na yan ang buong Batarasa at Malabang. Most of moderate and moderate rains po o cluster na moderate rains ang madalas na iiral sa inyo. Mga minsan-minsan lang lamang na biglang lalakas ng bahagya ang pag-ulan dahil mataas po ang saturation. At the rest ng Southern Luzon, ganon din, very gloomy rin tayo at maulap ang ating hipamurid. So isolated rain showers lang din ang iiral, kasama na ang buong Visayas at Mindanao. Hindi na natin masyado isa-isa dahil napaka-gloomy po ang halos buong bansa natin. Sa silangan nga lang ng Eastern Visayas, mula dyan sa bahagi nga po ng Borongan, Eastern Samar, mga ilang moderate and heavy rain showers po ang mas iiral sa inyo dyan. Pag-iingat po sa bahagi ng mga taga Dolores hanggang Borongan, Eastern Samar, moderate and heavy rain showers din ang madalas na iiral sa inyo dyan. Ingat po sa mga pagbaha just in case magkaroon ng flash floods dahil yung accumulated na water vapor dito ay nagbubunsod na naman ng redeveloping into tropical convergence zone. Nagre-redevelop na naman. So, yung trough clusters dyan ng kaulapan sa may silangan ng Eastern Visayas, magdudulot po yun ng mga ilang moderate and heavy rain showers na binanggit natin mula Borongan, Eastern Samar. Sakop na o aabutin din ang bahagi ng Leyte, Central Visayas
at west portions ng Visayas. Most of mga isolated at mga kalat-kalat o scattered rain showers po na may ilang pagtulog at pagkidlat ang iiral mula sa sentro ng Visayas sa Cebu hanggang Panay Island na po. Hindi na natin isa-isa yan dahil napaka-gloomy at very concentrated po ang maulap ang buong bahagi ng Visayas. Pagdating naman sa Mindanao, mula pa rin sa Surigao region, pababa na yan ng bandang Agusan del Sur, and then the rest ng Surigao del Sur hanggang dyan sa may bandang dito sa may bandang sakop pa rin ng Compostela Valley sa Davao de Oro, hanggang pababa na yan ng Davao Oriental ay patuloy pa rin kayo na makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some moderate to heavy rain showers, lalo na sa may bandang Surigao del Sur, Hinatuan, Bislig, at Dingig. Madalas, nagba-violent rain showers po ang umiiral din sa inyo dyan. Extended na yan ng bandang Agusan del Sur hanggang dito sa may bandang Laak. Sakop pa rin ng Agusan del Sur. And then between ng Davao del Norte hanggang Davao de Oro ay magiging maulap pa rin tayo dyan. So manaka-naka at scattered rain showers pa rin ang iiral sa inyo dyan. The rest ng buong Mindanao ay magiging maulap kung hipapoid natin. Medyo nagiging katamtaman at medyo mataas po ang humid natin dyan dahil mas mataas po ang temperatura ninyo dyan sa buong bahagi ng Sorsogon area. So hindi na natin isa-isahin yan. Mula Davao Occidental, pataas na yan ng North Cotabato. Wala naman sa Lanao del Sur naman, pataas na ng bandang Misamis Oriental ay patuloy pa rin kayo magiging maulap at mga kalat-kat at pag-ulan pa rin ang iira. So mostly gloomy pa rin tayo dyan hanggang dyan yan sa bahagi ng Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Ingat din po sa mga biglang buhos ng ulan, kabilang na ang City of Zamboanga, Basilan at Ulusulu sa dulong-dulo na ng ating bansa. So generally, ang buong bansa po ay napaka-concentrated po ng ating water vapor sa paligid. Very gloomy po at overcast ang magiging panahon natin. Magiging mas mainit nga lang sa may papantang parte ng Mindanao na kung saan ay madalas nakakaranas pa rin sila ng mga moderate and some heavy rain showers sa silangang bahagi ng Mindanao, kasama na ang Eastern Visayas at Southeastern Luzon. Madalas, mga moderate and heavy rain showers ang madalas ninyong iiral din ninyo dyan. Dito sa amin sa Kanluran, madalas, mga gloomy na kaulapan, like drizzle rains, minsan lang lamang nagkakaroon ng heavy rain showers. So, medyo importante pa rin magdala ng payong ngayong araw hanggang this coming weekend po. Hanggang weekend na po yan, na tuloy-tuloy tayo makakaranas ng ganyan mga folks. Since wala pa naman tayo namamataan na anumang bagyo o tropical wave, diretso agad tayo sa ating cyclone assessment monitoring. Dahil sa mga latest forecast ngayon, mula sa mga computer models, gaya na lamang ng GFS, ay patuloy pa rin na may forecast na aktibo na low pressure area na mabubuo dito pagpasok ng bandang Palao. At gaya ng ating analysis pa nung nakaraang linggo pa, ay binanggit na po natin ay hanggang between December 6, binanggit po natin nga, December 3 hanggang December 15, 2024 nga, ay hindi mawawala ang forecast na magkakaroon pa talaga ng low pressure area na magde-develop dyan at magtatabas dito sa bandang Mindanao o halos magiging kagaya sa ikinikilos ni dating Bagyong Kabayan last year. Kung hindi man sa may bandang Eastern Mindanao, maaaring mag-Eastern Visayas po ito. So mas mababa po ang trajectory ng mga bagyo kung sakaling mabuo po yan. Ilang beses na po natin yan ipinapaliwanag. At sa ating monthly tropical cyclone forecast prediction analysis, ganun din ang ating ibinalita. So, hindi na natin kailangan ay magpaalala sa inyong lingkod dahil alam at na-monitor na po natin yan. Unang linggo pa lamang ng December, binanggit na po talaga natin na hindi mawawala. Dahil nga po along ng ITCC na talagang may mabubuo anytime na low pressure area dyan. Ilang beses ko na rin pinaliwanag yan. So, anytime talaga may mabubuo yan. Kaya nga po sinabi ni Pag-asa, next week nga daw, ay mayroong posibleng bagyong mabuo. Well, hindi nga po tayo nagkamali. November pa lang, katapusan pa lang ng November, binanggit na po natin na may forecast tayo between December 3 to December 15, 2024 na meron talaga posibleng may mabubuo pa ring low pressure area dyan along with intertropical convergence zone. So, kitang-kita naman sa forecast sa GFS ay starting between December 13 to 14 hanggang 16, may mabubuo o may nakikita ang may mabubuo. At base dito, tatama sa may bandang Surigao del Sur. Kung hindi man sa may bandang Eastern Visayas, sa may bandang Samar region. Yan. Pero dito, makikita medyo aggressive siya na umaabot hanggang tropical depression.
So kung sakali, ang kasunod na bagyo kasi natin, Kerubin na po eh. So yun na po yung itatawag kung sakali. Yun na po yung kasunod na bagyo na itatawag kasi natin. Pag may anumang bagyo na nabuo ngayong December, Kerubin na po susunod. Unless magdalawa pa yan o may sunod pa na kasunod ni Kerubin, tatawagin natin ng sunod-sunod. Sa ngayon, Kerubin pa lamang ang maaaring kasunod na itatawag natin na bagyo. SMWF naman ay hindi pa consistent gaya ng ating analysis pa rin ng mga nakarang araw. Mababa pa ang confidence na may mabubuo pa nga po this week. Pero next week ay may mga potential pa rin talaga na maaaring magkaroon ng forecast na may mabubuo nga po dito sa silangan ng Mindanao. So medyo abang-abang pa rin tayo. Ngayon, sa ngayon ay napakababa pa ang consistency at confidence. Kay NABGM, ganun din, mababa pa rin ang pinapakita na consistent pero may tropical wave pong pinapakita si NABGM na may mabubuo at tatarbas dito sa may bahagi pa rin ng Mindanao na magdadala ng matitinding pag-ulan. So be ready po sa mga taga Mindanao po. Normal naman talaga yan sa inyo tuwing December. Ganon din sa iba. So mataas ang confidence na may mga magdadala na malakas na pag-ulan kung hindi man maging tropical wave ito hanggang sa susunod na linggo base na rin sa mga computer model forecast. Wala naman sa ating global spectral model ay nakikitaan din na gaya na ating analysis pa noong nakaraang November, katapusan may pinapakita na ganitong forecast track na magtatabers. Ayun o. Then, dito tatama yan sa may bandang Eastern Mindanao. Kung hindi man dyan sa may bandang Surigao del Sur, maring mas tumaas ng konti yan di sa may bandang Eastern Visayas o Southeastern Visayas. So, malinaw naman yan na mababa na ang track ng bagyo. At walang nakikitaan na aakyat pa ito sa bahagi ng Northern Luzon. Base na rin dito sa animation ng Global Spectral Model. So, maaaring maglalaro yan dito sa may bandang South of Guam and then ikilis ito pa west-northwestward hanggang sa makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung i-rewind natin kung kailan sa papasok, by December 15, 2024. So, next week na nga, mga siguro this coming weekend, malalaman na natin yung development nito. Then, next week, mga bandang December 15, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, maaaring isang shallow trough or maaaring isang mahinang low pressure area na maaari pa rin itaas yan as tropical depression anytime. Next week pa natin talaga malalaman yan. So, yung forecast na analysis natin, malamang this weekend, makukumpirma pa natin yan kung mataas na ang kanyang confidence na magiging low pressure area. Hindi pa lang natin alam kung mas agresibong low pressure area ito o mahinang low pressure area. So, yan ang malinaw mga folks ha. At mula naman sa ating mean sea level pressure rather, makikita naman dito ay mababa po talaga atmospheric pressure along with intertropical convergence line. How many times na natin pinapaliwanag yan? Talagang may mabubuo talaga dyan na anumang tropical wave bago matapos ang December 2024. At kitang-kita naman po dito. At ilang beses natin pinapaliwanag. Anytime, meron talagang magkakaroon ng tropical wave dyan. Ayun o. Umabot sa 1,006 hectopascals. Kapag ka naglalaro sa ganyan ng atmospheric pressure, ibig sabihin po, mataas po ang trough at may maaaring mabuo talagang low pressure area. Yan. By next week din ang ipinapakita nito. Ayun o. 1,008, umaabot ng 1,006. Ayun o. By December 15 po, pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero dito, shallow trough ang ipinapakita niya. So, very uncertain pa rin talaga tayo kung magiging agresibong low pressure area ito. So, either way, maging trough man yan o magiging mahinang low pressure area o maging tropical depression, maghanda pa rin tayo sa bahagi po ng Mindanao, especially ng Davao Region at Caraga area. Dahil matitinding pag-ulan pa rin ang magiging dala niyan. Bakit? Dahil kung pagbabasin natin ang ating latest mean winds o yung ating tropical cyclone forecast by the second week, kasi nitong first week talaga wala, malabo eh. Mamaliit ang confidence ng forecast. Ngayon, sa latest ng TCF ng week 2, kitang-kita ay umaabot sa 20 to 30% yung anomaly of tropical cyclone development sa loob at labas ng ating PAR. So, between na yan na talaga ng December 13 to 18, 2024 in extension. Kitang-kita naman po dito yung probability ng area na may mabubuong tropical wave. Pero sa ating mga forecast, mula sa computer models at global spectral model, ay maaring unang itraverse nito ang bahagi ng Eastern Mindanao or bandang
Eastern Visayas. Kung hindi man Southeastern Visayas ito magtatraverse. Yung uncertainty niya, dito yan. Yan ang maaring tutumbukin yan. So, malinaw yan mga folks ha. Week 2 po yan. So, week 2 between December 13 hanggang December 18 na po yan. So, sa forecast yan, kung pagbabasin nyo kay NOAA, between December 16, kung yun nagkamali, or between December 18 to December 24, 2024. And then, between December 25 to 31, 2024, huling linggo ng December, ay nasa 20% of probability na mayroon pa ring hahabol na anumang tropical wave o low pressure area ang mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So malinaw lamang dito na hindi pa naman natin sinasara na may mga potential pa talagang may bagyo na maaaring mabuo bago matapos ang taong 2024. Nakita-kita naman natin sa ating tropical cyclone forecast track o maging kay NOAA kung sisilipin ninyo. So, ngayon lang, nitong week 2, medyo mas mataas. Umaabot ng 20 to 40% po yung probability of tropical cyclone development na maaaring nga po mag-traverse dito sa may bandang Eastern Mindanao or Eastern Visayas. Yan. So, medyo i-ready na po ninyo, lalo na sa area po ng Visayas Region at Mindanao. Dahil yan ang mataas na confidence ng mga forecast na dyan daw tutumbok ang low pressure area. Hindi man ito magiging malakas na bagyo o manatili lamang siya hanggang tropical wave or mahinang low pressure area o mahinang bagyo. Maaaring mag-traverse yan dito sa area na yan na ating binibilugan. Yan. So, mag-ready pa rin po kayo by siguro sa weekend, itong weekend, mga Sabado-Linggo, ay magre-report naman tayo at titingnan natin kung yung consistency mataas or yung confidence na magiging bagyo talaga ito o maging mahinang bagyo ay tumaas. Malalaman natin yan mga this weekend pa po. So, yun lamang po, malinaw na ating inaasahan na may mga mabubuo talaga o posible pang mabubuo. At binanggit na rin yan ni Pag-asa, next week na daw. Sinabi nga nila, di ba? Next week may mabubuo. Well, binasi na rin nila yan kay NOAA, which is last November pa, nang katapusan ko pa yan, binabanggit sa ating report. Samantala sa ating latest El Nino or La Nina monitoring, well, mula sa pinaka-synopsis pa rin mula sa data feed ni NOAA, ay nanatiling 50% o 57% chance pa rin daw na magkakaroon ng La Nina emerge between October to December 2024. So, medyo hindi pa ito latest sa official ni NOAA. Kaya lang mula sa aking ENSO projections probability, ito yung halos very close to real-time na data feed ng NOAA. Inuuna muna kasi nila na lumabas yung pinaka-projections bago nila ilabas ang pinaka-official synopsis. Nauuna muna ang projections probability bago yung synopsis. So dahil sa nauna ang projections at pakikitaan natin ngayong December hanggang next year, unang dalawang buwan ng 2025, makikita umaabot sa halos 60% chance pa rin na magkakaroon ng possible La Nina emerging. Kaya lang, nasa negative 0.46 degrees Celsius lamang ito. Meaning, mananatiling inactive o neutral state pa rin po ang ating magiging sea surface temperature. So, malinaw po yan mga folks ha. Ganon din sa pagpasok po ng January next year hanggang March, ay pasok po siya sa negative 0.5 degrees Celsius. So, halos boundary o mahinang La Nina lamang ito. O 60% na chance na magkakaroon ng emerging La Nina. So, pumasok man ang negative 0.50 o 0.5 degrees Celsius na sea surface temperature, mahina lamang na emerging La Nina ito. So, halos almost magla-La Nina lamang pero under pa rin siya ng inactive state o default state. Kailangan tumungtong na siya sa negative 0.5 kung papasok po yung forecast na ito dahil nasa 60% po yung ipinapakitang probability na mag-emerge ito. Kaya lang hanggang sa another susunod na taon ng 2026, pinapakita dito na mananatiling nasa neutral state daw ang ating magiging sea surface temperature. Meaning, since September, malinaw po ang ating report na malabo po hanggang sa ngayon na magkakaroon po tayo ng malakas na emerging La Nina. Nananatili pa rin nasa inactive o default state pa rin ang ating sea surface temperature. Meaning, yung above average rainfall na dala ng La Nina ay hindi po natin yan mararamdaman hanggang matapos ang taong 2024. So, malino naman dito sa ating data. Ayan, no? Pagpasok ng February to March, bababa siya
sa negative 0.37 degrees Celsius. So, wala tayong nakikitaan. At dito, pagpasok ng halos susunod na taon, 2026, dito, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng El Nino. Kaya lang, mga year 2026 na po yan. So, napakalayo pa o napaka-inconsistent pa yung forecast na yan. Pero dito, between December hanggang unang 2 buwan nga po ng year 2021 ay mananatiling halos inactive at default o mababa o halos hindi tayo magkakaroon ng emerging La Nina kahit sa pagpasok ng unang 2 buwan ng year 2025. So kita naman, inactive state pa rin siya. Ang kasalukuyang huling record natin sa ating La Nina Index o Oceanic El Nino La Nina Index since year 2019 hanggang kasalukuyang taon ay ang huling record noong November ay nasa negative 0.19 degrees Celsius. So napaka-neutral o inactive state po ng ating sea surface temperature since last November. Nai-report ko na rin yan noong unang linggo nga po ng December. At sa latest natin, dahil kaka-issued lang nito kasi kahapon, kaya pinost ko po ito sa aking Facebook page. At which is malinaw po na i-extend pa rin yung ating inactive state. So wala po tayong La Nina o El Nino hanggang matapos po ang taon na 2024. Mapapansin ninyo, walang nire-reports ang ating mga media o yung si Pag-asa, di ba, na meron tayong La Nina, di ba? Ang binabanggit lamang lagi ni Pag-asa ay merong alert o alert state o watch alert state na magkakala Nina tayo. Pero in real time, wala po. Nanatili pa rin tayong inactive state. So yun po ang malinaw na latest update natin ha. At sa gusto malaman ang bakit kay Pag-asa nasa La Nina state daw. Well, kasi kung titingnan ninyo sa pinaka mid-November model ng probabilistic ng official ng NOAA, pataas po yung probabilistic ng emerging na La Nina. Yan, 48 to 50% chance na magkakaroon daw ng La Nina. Yan is yung forecast. Pero yung real time natin ay hindi nangyari yan. Ayan, nag-neutral pa rin siya. So tama naman yung alert ni Pag-asa na mataas ang possible emerging ng La Nina. Kaya lang, in real time, hindi naman siya nangyari. Imbis na tumaas yan, ay tumataas po yung emerging ng neutral state o yung extension ng pagiging neutral ng karagatan sa Dagat Pasipiko. Ayan, maabot ng 55 to 65% hanggang sa unang 2 buwan yan ng year 2025. And then by March, April to May, aabot ng halos 75 to 80% chance na emerging pa rin ng ating neutral forecast probability. Pero yung La Nina El Nino, napakababa po. Mga around 20% lang. Pinakamataas na is yung La Nina na halos 19% to 20%. Yung El Nino, wala. Mga around below 30% lamang siya. Yung El Nino La Nina probability forecast. So malinaw po yung ating forecast in September pa itong taon. Binanggit na natin yan na i-extend talaga yung ating magiging ENSO projections na inactive ang ating sea surface temperature. Malinaw na yan, folks, ha? Inuulit-ulit ko na kasi may mga Pilipino pa rin na pinipilit na bakit si Pag-asa sinasabi niya may La Nina tayo? Hindi po. Alert lamang yan o alert forecast watch ni Pag-asa na sinasabing magkakaroon ng La Nina. Pero in real time, wala pa po talaga. Forecast lamang na kumbaga long range forecast ni Pag-asa yan na magkakaroon ng El Nino watch. El Nino watch pa lamang yan. El Nino o La Nina watch. Ibig sabihin, under observation pa lamang na magkakaroon daw ng forecast na emerging La Nina. Pero sa ating real-time projections probability ay hindi po. Neutral po siya. At nakita naman natin, lumabas po yung data noong November, negative 0.19 degrees Celsius po siya. So, hindi po siya pasok sa La Nina phenomenon. Sa ulit lindol ay diretso agad tayo. Wala naman tayong nakita na medyo malakas-lakas na mga pagdinig after nung isang malakas na magnitude 6.0 sa huling record natin dyan sa may bandang Kuril Island sa Russia. Wala namang sumunod na malakas na mga pagdinig. Mga mahihina lamang na pagdinig. Kaya yung short period mula sa data feed ni PBox ay merong isang magnitude 4.0 dyan na naman sa Davao Occidental na naman sa Jose Abad Santos. Yan. Sa media, nasa magnitude 5 daw yan. Then, dinigrade na po ni PBox, binaba ito sa magnitude 4.9 na lamang. So, hindi po pasok sa magnitude 5
yung latest record dyan sa may bandang Davao Occidental, southeast ito ng Jose Abad Santos. Magnitude 4.9 ito na may lalim na epicentral depth of 44 km. Nangyari ito kanina madaling araw, 5:26 AM po. So, yung report ng mga mainstream media natin, pakibaguhin po dahil dinigrade na po yan sa magnitude 4.9. Hindi na po mahigit sa magnitude 5 ang pagyanig base dito sa ating latest report. So, importante talaga nire-report natin kasi lumalabas sa mga mainstream media, magnitude 5 daw siya. Pero malaman-laman natin, dinidegrade pala ito ni PBOX. At binabawasan po, o binababa po yung magnitude intensity ng lindol. So, hindi po na-update yung mga kababayan natin. Dahil isipin nila, oh, may magnitude 5 ba? So, pero kung titingnan natin, ay binawasan pala o ibinaba ni PBOX yung intensity o yung lakas ng magnitude ng isang lindol minsan. Binabago-bago pa nila yan. So, don't expect na fix po ang magiging report ng mga mainstream media, ha? Dahil minsan, magulat na lang tayo, ay bumaba po yung lakas ng pagyanig base sa data feed ng PBOX. Ayan o, naging magnitude 4.9. So, pasok siya sa range ng magnitude 4.0. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung nakakailang total earthquakes na po tayo. So, sa gustong malaman po ang total earthquakes natin mula January hanggang December, hanggang ngayong araw ng December 11, 2024. So, pagbigyan natin para sa gustong malaman. Pwede nyo naman yan bisitahin sa aking webpage. Malinaw po na makikita ninyo yung total na bilang. Nasa total of 12,642 na po ang ating total earthquakes ngayon. Mula January yan hanggang December 11, 2024 na po. 11,983 sa magnitude 2.0 pataas, 595 sa may magnitude 4.0 pataas. At 56 ang total ng magnitude 5.0 pataas at 6 ang recorded magnitude 6.0 at 2 magnitude 7.0. Buong taon yan, mula January hanggang December 11, 2024 na kasalukuyan tayong nagre-report. Pero yung total earthquake natin for the month of December, yan, nasa total of 325 total earthquakes na po tayo. 308 dito is magnitude 2.0 pataas, 15 sa magnitude 4.0 pataas at 2 magnitude 5.0. So nanatiling napaka-konti pa rin ha, yung total earthquakes natin for the month of December 2024. So medyo good news yan. Sana ganyan-ganyan na lamang at mahihina ang mga paginig bago matapos ang taong 2024. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, December 11, 2024. Dito na lang ang konting daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 11, 2024. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www
PimoWeather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isamang imaga, lalo na may pasok lamang na data feed mula kay Pag-asa na may heavy rainfall warning daw ngayon sa NCR pa rin. Well, as usual yan, gaya pa rin kahapon, sa area pa rin ng Quezon Province, yan. Halos buong Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, hanggang dyan na rin sa bandang Central Luzon, ng Nueva Ecija, yan, kasama na ang Rizal, at halos buong Quezon Province mula General Nacan hanggang Infanta, Lukban na yan, hanggang Atimuna na po yan. Binanggit na natin yan kanina. At mula sa bahagi ng Bulacan, sakop din daw, then Quezon, San Andres, San Francisco, sa halos buong Quezon Province at Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila. Pinag-iingat po sa mga posibleng pagbaha at nasa yellow rainfall warning daw ang Quezon Province. Which pinakita na natin yan kanina sa ating satellite imagery report. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.